Karamihan sa mga lalaki ay naghahanap ng liwanag ng kababaihan sa pamamagitan ng paghabol sa mga anino sa dilim, upang matuklasan na ang tunay na lakas ay nagmumula sa paghakbang sa sarili mong apoy. Nakaranas ka na bang umalis at maramdaman ang bigat ng katahimikan, kapatid? Ang napakalaking pagbabago sa hangin, kapag ang kanyang mundo ay umiikot dahil naibalik mo ang sayo sa halip na hungkag na alingaw-ngaw ng pagkawala. Ito ang dalisay na konsepto ng pagmamay-ari sa sarili, hindi laro o paghihiganti. Ang kaluluwa ng isang babae ay nabubunyag sa katahimikan pagkatapos mong umalis. Hindi sa pagkatalo, kundi sa revelasyon. Hinaharap niya ang kawalan na iniwan mo, at sa kalituhan na yon, lumilitaw ang mga katotohanan na parang mga stoic na epiphany ni Marcus Aurelius. Tayo ang may hawak ng ating sariling determinasyon, hindi ang ibang tao. Kapag lumalayo ka, tatalakayin natin ngayon ang 7 prinsipyo ng kanyang emosyonal na paglalakbay. Batas number 1. Ang pagbasag ng mga ilusyon, pagkabigla at pagtanggi. Tandaan ito. Ang unang reaksyon sa pag-urong ng isang lalaki ay hindi luha o pamanhikayat, kundi isang malakas na pagyanig na nagwawasak sa kanyang pundasyon ng katiyakan. Tulad ng isang general na naniniwalang napanalunan na ang laban, ngunit natuklasan niyang nawala na ang kaaway sa larangan, siya ay natulala, ngunit hindi pa nagdadalamhati. Ang pagtanggi na ito ay isang mental na pagtatanggol na nakabatay sa mga nakaraang pattern kung saan palagi kang bumabalik, nakayuko, upang makuha ang kanyang pabor. Hindi ito kahinaan. Upang maunawaan ang polaridad ng pagnanasa, ang pagtutulak at paghila na bumubuo sa katangiang lakas ng lalaki sa halip na kontrolen. Maghanda kang masaksihan kung paano nagiging salamin ang iyong pagkawala para sa kanya, na sumasalamin sa nakakabahalang katotohanan tungkol sa ego, kapangyarihan, at kaluluwang pantao. Tara na sa pakikipagsapalaran na ito. Batas 1. Ang pagbasag ng mga ilusyon, pagkabigla at pagtanggi. Tandaan ito. Ang unang reaksyon sa pag-urong ng isang lalaki ay hindi luha o pamanhikayat, kundi isang malakas na pagyanig na nagwawasak sa kanyang pundasyon ng katiyakan. Tulad ng isang general na naniniwalang napanalunan na ang laban, ngunit natuklasan niyang nawala na ang kaaway sa larangan, siya ay natulala, ngunit hindi pa nagdadalamhati. Ang pagtanggi na ito ay isang mental na pagtatanggol na nakabatay sa mga nakaraang pattern kung saan palagi kang bumabalik, nakayuko, upang makuha ang kanyang pabor. Hindi ito kahinaan. Ang cognitive dissonance ang psikolohikal na batayan nito. Ang kanyang utak ay nag-aatubili sa hindi pagtugma ng inaasahan at ng katotohanan. Ang bahagi niya na umaasa sa iyong pagiging maasahan upang patunayan ang kanyang otoridad ay tinutukoy ni Carl Jung bilang ang lumilitaw na shadow self. Ang pilosopiya ni Epictetus ay pinapakita sa pahayag na hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano mo ito iniintindi. Tinuturing niya ang iyong pagkawala bilang isang bluff, isang panandaliang bagyo, dahil ang pag-amin ng kabaligtaran ay mangangahulugang pagsuko sa trono ng kapangyarihang kanyang inaangkin. Isipin ang tagpo. Ikaw ang lalaking palaging nariyan para sa kanya. Nagpapadala ng text sa madaling araw, tumatawag tuwing gabi, at yumuyuko na parang buluhang sa kanyang hangin. Pagkatapos, isang araw biglang katahimikan. Walang text sa hating gabi. Walang good morning na ping. Nakangising mag-isa sa sarili. Tiningnan niya ang kanyang feed. Nagkukulitan ngang siya. Susuko rin siya pagsapit ng gabi. Ang isang linggo ay binubuo ng mga araw. Nanatiling tahimik ang kanyang teleponyo. Ngayon, sa katahimikan ng kanyang silid, binabalikan niya ang mga nakaraang mensahe at pinagtatwiran ang mga ito sa pagsasabing, nagpapahirap lang siya. Palagi namang ganon ang mga lalaki. Ngunit ang pagsabog ng dopamine na ibinigay ng iyong paghahabol sa kanya. May bakanteng kirot habang ito'y naglalaho. Isipin mo yan, ilang beses ka nang naging inaasahan, pinapakabusog ang kanyang ego nang hindi mo namamalaya na pinapahirapan mo ang sarili mo. Ang aral dito ay malalim. Ang iyong pagkawala ay hindi kalupitan. Ito ay kaliwanagan. Pinipilit nito siyang harapin ang ilusyon ng walang hanggang kapangyarihan. Para sa iyo, kapatid, itinuturo ng batas na ito ang pagpipigil sa sarili. Umalis hindi sa galit, kundi sa tahimik na paninindigan. Hayaan mong umusbong ang kanyang pagtanggi,
Ito ang unang hakbang sa muling pagbabalansi ng timbangan. Kapag napagtanto niya na hindi ka na ang kanyang alingaw-ngaw, dun magsisimulang mabuo ang tunay na paggalang. Manindigan ka. Ang bagyo ay lilipas, at ihahayag nito ang lalaking ikaw na ngayon. Batas du. Pinsala ng ego. Tahimik na sugat ng kayabangan. Habang ang pagkabigla ay unti-unting tumitila na parang alikabok matapos ang isang pagsabog, tinatamaan ang kanyang ego. Isang malalim, kumikirot na pasa na nagkukunwaring kawalang interes. Hindi pa niya ka nami-miss. Kinamumuhian niya ang katapangan ng iyong pag-alis. Paano ka nangahas na bawiin ang iyong espasyo? Hindi ito kirot ng pag-ibig. Ito ang kirot ng nagbagsak na kapangyarihan, kung saan ang kanyang pagkatao na pinalobo ng iyong nakaraang debosyon ay lumalangta sa bakanteng iyong nilikha. Mula sa psikolohikal na pananaw, ito ang klasikong narsisistikong pinsala. Ang ego ni Freud na ipinagtatanggol ang sarili laban sa nararamdamang pagtanggi sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas. Ngunit sa pilosopikal na antas, ito ay kabaligtaran ng will to power ni Nietzsche. Sanay siyang gamitin ito laban sa iyo at ang iyong pag-urong ang naglalantad ng kanyang kahinaan. Ang hindi nakapatay sa akin ay nagpapalakas sa akin, sabi niya. Ngunit dito, ang kawalan ng sumasaktan, pinipilit siyang kwestiyonin ang kanyang kawalang kapanahunan. Ang isipan ay kumakapit sa kayabangan bilang kalasag, bumulong ng mga kasinungalingan tulad ng, hindi ko siya kailangan, upang maiwasan ang bangin ng pag-aalinlangan sa sarili. Isipin mong nakakaroon ito. Nasa labas siya kasama ang mga kaibigan, hawak ang telepono, nagpo-post ng mga kwento ng tawa at kalayaan, mga sun-kissed selfie, mga nakalilitong sipi tungkol sa pagbitaw. Pero sa loob niya, umaalingaw-ngaw ang monologo. Akala niya pwede lang siya mumalis, pagkatapos ng lahat ng tiniis ko. Pinipigilan kanya, binubuksan muli ng padalos-dalos. Tinitingnan kung kailang ka huling nag-online, saka mariing sinasara ang app. Isang gabi, habang nag-scroll sa mga post ng inyong mga mutual na kaibigan, nakita niya ang pahiwatig ng iyong bagong buhay. Marahil isang litrato sa gym na sumisilay ng focus. Sumiklab ang galit. Sige, ganon na nga. Ngunit sa ilalim nito, kumikirot ang pasa. Ang kanyang kontrol, na dati ay matibay, ay ngayon ay dumudulas na parang buhangin. Kapatid, ang aral rito ay ito. Ang sugat ng ego ay gumagaling lamang sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, ngunit yon ang kanyang landas, hindi ang sayo. Pinukaw mo ito sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa sarili ng sapat para umalis. Sa iyong paglalakbay, yakapin ang stoic na kawalang pakialam. Huwag lumingon sa kanyang peke na muka. Pinapaalala ka ng batas na ito. Ang tunay na pagkalalaki ay hindi nasa pananakop, kundi sa pagiging may suverenidad sa sarili. Hayaan mong mabitak ang kanyang pagmamalaki. Mula sa mga bitak na yon, maaring lumitaw ang tunay na pangaakit. Gaano mo kadalas binabalutan ng balute ang sarili mong ego sa halip na hubugin ang iyong kaluluwa? Pag-isipan mo yan. Batas 3. Maling kumpiyansa at pagkakagambala. Ang maskara ng hindi matitinag. Nagsusuot siya ngayon ng kumikislap na baluti upang itago ang pagbitak sa loob niya. Isang harapan na naghihigpit tungo sa maling kumpiyansa. Parang sa pamamagitan ng pag-uulit ay mababago ang kawalan ng katiyakan tungo sa katotohanan, ipinapahayag niya. Umuunlad ako nang wala siya. Hindi lamang sa panlabas na mundo, kundi pati na rin sa sarili sa salamin. Ang paghahabol ng matinding saya sa mga sosyal na pagtitipon upang maibsan ang kalungkutan ng iyong pagkawala ay isang pagtakas na pinapagana ng dopamine kaysa tunay na pagpapalakas. Ayon sa inferiority complex ni Adler, ito ay psikolohikal na pag-iwas. Iniiwasan ang mga yugto ng pagluluksa sa pamamagitan ng pagbobomba ng utak ng bagong impormasyon. Sa pilosopiya, ito ay ang Epicurean na paghahangad ng kasiyahan na nagkamali. Ang paghahabol sa panandaliang ligaya upang iwasan ang mas malalim na kirot ng pagkawala. Nag-overcompensate siya gamit ang panlabas na pagpapatunay matapos masira ang kanyang panloob na babaeng ideal na maaring ipakahulugan ni Jung bilang anima projection. Lumilikha ang isip ng mga pader ng aktibidad, ngunit kapag iniwan itong mag-isa, lumilitaw ang mga bitak. Panoorin mo itong magunlad.
Nagiging abala ang kanyang kalendaryo pagkatapos ng paghihiwalay, gabi-gabing paglabas, mga bagong interes, at pakikipaglandian sa mga estranghero. Nagpo-post siya ng mga caption na, "Sinasabuhay ko ang pinakamagandang buhay ko," at nagde-date ng impormal, tumatawa ng malakas sa mga corny na biro. Ngunit tanungin mo ang sarili, bakit ito pakiramdam ay walang laman? Inihahambing niya siya sa iyo, ang matatag na presensya na ikaw noon, habang nagtatapos ang date. Kapag mag-isa siya sa bahay, natatanggal ang maskara at tumitingin siya sa kisame. Nagtatanong kung ang kaguluhan nito ay senyales ng pagtakas o ng kalayaan. Hindi niya pinapakinggan ang kantang ibinahagi mo isang gabi, pero nariyan pa rin ang alingaw-ngaw. Ang napagtanto? Naantala ang pagharap sa katotohanan. Ngunit hindi ito nasira ng pansamantalang aliw. Para sa iyo, senyales ito na magpatuloy. Para sa kanya, isang ugnayan sa mas malalim na damdamin. Hinahamon ka ng batas na ito. Itayo ang iyong buhay bilang isang renesansya sa halip na bilang paghihigante. Paun na rin ang pagpipigil sa sarili sa pamamagitan ng gym, mga libro at layunin upang baguhin ang kanyang libangan at gawing iyong kapangyarihan. Isaalang-alang ito. Ginagamit mo ba ang hinugot na bakal upang punan ang iyong sariling mga puwang? O iniwas mo ba ang pansin mula rito? Dito matatagpuan ang tunay na kapangyarihan. Ang kumakagat na hindi alam. Kuryosidad at frustrasyon. Ang kuryosidad ay humahalo sa pagkabigo na parang hamog sa isang larangan ng digmaan. Humihila ang katahimikan, ang dati bago, ang iyong kawalan, ay nagiging misteryong hindi niya malutas. Anong ginagawa niya? Nakipag-usad na ba siya? Nabubuwag ang kanyang kapanatagan ng loob dahil sa mga tanong na ito, na nagbabagong anyo sa pasibong paghihintay tungo sa aktibong pagsisiyasat. Isang paglipat mula sa kaayusan patungo sa kaguluhan. Ito ay bunga ng mga estratehiya sa impluwensya ni Cialdini na nakabatay sa psikolohikal na konsepto ng kakulangan. Ang nawala ay nagiging mahalaga. Sa pilosopya, ito ay kabaligtaran ng hindi pinagtanong-tanong na buhay ni Socrates. Ang iyong paglayo ay nagtutulak sa kanya na muling suriin ang mga palagay tungkol sa iyo, sa kanyang sarili, at sa kanilang relasyon. Kapag tinanggihan, ang pangangailangan ng isip para sa pagsasara ay nagdudulot ng pag-ikot sa pagkabigo na nagpapalakas ng pagnanasa sa pamamagitan ng kirot ng kawalang katiyakan. Isipin ang araw niya. Wala namang bago. Tiningnan niya ang profile mo habang umiinom ng kape sa umaga. Lumalaki ang galit. Dati pinopost niya lahat. May banayad na tanong sa hapon, tulad ng kaswal na pagtatanong sa isang mutual friend o pagtingin sa lumang litrato. Gabi. Uy, kumusta ka? Habang nakatitig sa mga hindi napadalang text. Patuloy ang pangate, kahit inalis na niya ito. Sumusok ang ingit isang gabi nang ibahagi mo ang kwento ng iyong solo adventure. Ayos lang siya nang wala ako? Ang kuryosidad ay nagiging sakit. Aral. Kapatid, ang kawalan ng katiyakan ang iyong kaalyado. Sa pagpilit sa kanya na harapin ang halagang hindi niya pinahalagahan, nabaliktad ang takbo ng habulan. Panatilihin misteryoso ang lahat, mamuhay ng walang takot ngunit sa katahimikan. Kinakailangan ng batas na ito. Sumulong ng hindi nag-iiwan ng bakas. Ilan na ba ang mga pagsisikap mong nasayang dahil sa katiyakan? Umuunlad ang paglago sa hindi alam, kaya yakapin mo ito. Batas 5. Ang pagbuo ng pag-aalinlangan. Mga bitak sa pundasyon. Tulad ng madaling araw na naglalantad sa mga ilusyon ng gabi, unti-unting sumusulod ang pag-aalinlangan. Bagya-bagyang sinisira ang kanyang mga katiyakan. Nakamali ba ako nang hayaan itong mawala? Pinilit ko ba ang sarili ko ng sobra? Kinakwestiyon ng mga bulong na ito ang kanyang salaysay na nagbabagong anyo sa kumpiyansa tungo sa pagsusuri sa sarili at isang tunggalian sa pagitan ng ego at ng katotohanang lumilitaw. Sa psikolohiya, ito ay kognitibong muling pagsusuri o ayon sa teorya ni Festinger, muling pagpapakahulugan sa mga nakaraang kilos sa pamamagitan ng prisma ng pagkawala. Mula sa pilosopikal na pananaw, ito ay stoikong pagninilay. Ang payo ni Seneca na magnilay sa sariling buhay araw-araw ay ipinataw sa kanya. Ang bigat ng pag-aalinlangan ay nagpapalambot sa dating matibay na isipan na inilalantad ang mga kahinaan na tinatago ng kayabangan. Isipin.
Nabaha ang mga alaala ng isang random na pahiwatig, tulad ng isang kantang pinagsasaluhan sa radyo. Hinahabol siya ng mga paghahambing kahit na may iba na siyang kadate. Nakikinig siya na parang walang iba. Ang akala ko ayos lang ako mag-isa pero ay isang panloob na usapan. Mas lalo pang lumalala kapag mag-isa siya. Nag-iingat siya ng tala-arawan at pinadudahan ang kanyang mga pinili. Sa mga tahimik na sandali lumilitaw ang pag-aalinlangan na kinikilala na baka hindi niya pinahalagahan ka. Ang kaalaman. Ang pag-aalinlangan ay nagpapalago. Para sa'yo, pinatutunayan nito ang iyong halaga. Para sa kanya, maaring magbunga ito ng pagbabago. Huwag mo siyang iligtas dito. Manatiling matatag. Kinakailangan ng batas na ito. Magsimula sa paghamon sa iyong sariling mga pag-aalinlangan. Kinu-question mo ba ang iyong landas? Gawing matibay ito. Sa pandayan ng katiyakan, namumulaklak ang tunay na mga lalaki. Batas 6. Mga alingaw-ngaw nang nawala, ang timbang ng pagsisi. Ang pagsisisi ay bumabagsak ng mabigat, isang daing ng pilosopo para sa mga daang hindi tinahak. Isang tuwirang pagamin na ang iyong halaga, na minsang hindi pinahalagahan, ay ngayon ay sumisikat sa iyong kawalan. Damang-dama na ito ngayon, hindi pagtanggi, hindi ko siya pinahalagahan. Paano kung tuluyan na siyang wala? Ito ay isang malalim na paghuhukom ng kaluluwa, hindi isang panlabas na kalungkutan. Ang pagkiling ng nostalya, ang rosas na pagtingin sa nakaraan na nag-iidealisa rito, ay nagpapalakas ng disonansyang pagkatapos ng desisyon ayon sa psikolohiya. Sa philosophical na pananaw, ito ang pagsisisi ni Kierkegaard bilang isang eksistensyal na guro, ang pagtukla sa tunay na mahalaga sa pamamagitan ng pagkawala. Muling pinapatugtog sa isipan ang mga sandali at inihahambing ang mga pagkakamali sa kung ano sana ang maaaring mangyari. Tagpu, pag-atake ng mga alaala, ang iyong tulong sa kanyang krisis, ang inyong pinagsasaluhang tawa. Hindi nila ako naiintindihan tulad ng pagkaintindi niya sa akin. Namumutla ang mga bagong manliligaw. Sa loob-loob. Pinalayas ko siya sa akala kong mananatili siya. Marahil ang isang gabing puno ng luha habang inaamin ang kasalanan sa isang kaibigan ang napapalago ng pagsisisi. Pagtatanto. Kung taos puso, ang apoy ng pagsisisi ay nagiging mas pinino. Para sa'yo, huwag magmadali at hayaang ito ang magpakaalma sa kanya. Sinasabi sa'yo ng batas na ito na magbago at pagsisiyahin ang iyong sariling katamaran. Nakaisip ka na ba ng 2 beses tungkol sa paghahabol? Gawing panggatong ito. Ang pagiging bihasa ay nangangahulugang walang pagsisisi kapag tumingin ka sa salamin. Batas 7. Ang pagbabaliktad ng paghahabol. Ang instinct na magsisi. Sa wakas, isang primal na pagnanasa na habulin ang hindi niya makamtan ang nagpapasigla sa paghahabol. Tinanong niya, kitang-kita ang pagbabago mo. Banayad na mga text, likes, at mga dahilan para makipag-ugnayan. Isang taos-pusong hangarin na maibalik ang kontrol, hindi manipulasyon. Ayon sa teorya ng reactance sa psikolohiya, ang pagkawala ng kalayaan ay nagdudulot ng pagnanais na maibalik ito. Mula sa philosophical na pananaw, ito ay isang pag-akyat na platoniko. Nakikita ang iyong tunay na anyo at lumilipat mula sa anino patungo sa katotohanan. Pagbabago ng isip. Sumiklab ang atraksyon, isinusuko ang kontrol. Ilustrasyon. Uy, nakita ko ito at naalala kita. Hindi ka masyadong nagsalita at lalo siyang naging agresibo. Nang mapansin niya ang iyong pag-unlad, ang bagong kumpiyansa sa sarili, lalo siyang naging agresibo. Dapat magkita tayo. Huwag kang sumuko ng madali, ngunit pinatutunayan ng paghahabol ang iyong halaga. Humiling ng gawa, hindi lang salita. Ang panghuling layunin ng batas na ito ay maging premyo sa pamamagitan ng pagmamaster sa sarili. Kapag hindi mo na ito kailangan, tapos na ang paghahabol. Ang 7 batas na ito, kapag pinagsama, ay naglalarawan ng alkimya ng kawalan. Binabago ang kanyang pananaw mula sa dominasyon, tungo sa pagnanasa, at ang iyong pag-urong mula sa kahinaan, tungo sa karunungan. Ito ang stoikong polaridad. Kapag nananatiling hindi matitinag, ang kaguluhan ay humahantong sa kaayusan. Narito, kapatid, ang sayaw ng dopamine sa bangin ni Nietzsche. Ang mga anino ni Jung na nagbibigay daan sa liwanag.
nagtatagpo ang sikolohiya at filosofiya. Ang iyong kapangyarihan ay hindi na sa kanyang pagbabalik, kundi sa iyong muling pagsilang. Sabihin mo sa akin, umalis ka na ba at nasaksihan mo ang pagbabago ng mga alon? I-post ang iyong kwento sa mga komento. Maaring makapagbigay ito ng inspirasyon sa iba. Tandaan na ang taong nakapahala sa sarili ay hindi nangangailangan ng paghahabol mula sa iba. Ipagpatuloy mo lang.